Good day mga kabakal, good day, Kabakal Edward TV. So, may topic tayo for today. For today, ang ating topic is ito. Vernier caliper ang tawag sa ganitong tools, no? Measuring tools o measuring equipment. Yan, Vernier caliper ang tawag dito. So, sa paggamit ito, importante na alam ninyo yung basic parts niya, kung anong use ng bawat parts ng ating vernier caliper. Kasama na yan. Yan. Kasama yan. Yan. So, first thing first, kilalanin natin si vernier caliper. So, meron ako ritong drawing para sa mga baguan na fitter, machinist, o gusto maging fitter, welder, machinist sa barko. Isa to sa mga tools and equipment na kaagapay sa pagtatrabaho natin dito, no? So, first thing first, alamin natin yung parts niya. So, ano bang gamit ng dalawang jaw na to? Yung parang sungay, no? Pero jaw ang tawag dyan. Yun. Ang tawag dyan is measuring inner dimension, jaw. Yan. Ginagamit natin to, yung dalawang dulo na yan, para panukat nung inside diameter, no? Halimbawa, ayan, ito, example. Kukunin natin yung kanyang inner diameter. Yan. So, ganyan lang ang paggamit nan. Kukunin ninyo yung loob, no? Inner diameter. Yan, nandiyan basa. 76. Tama. Ngayon, 76 point ano ba yan? Kasi, mamaya, naturo natin. Sige, huwag tayo magmadali. Relax lang, relax lang. So, yan. Ang susunod na part is ito. Yan, yung dalawa na yan. Yung dalawa na yan. So, ang tawag dito, sa jaw na yan, jaw pa rin yan. Jaw. Pero, ang tawag dyan is jaws for measuring outer diameter. So, ibig sabihin, yung labas na, no? O yan, yung bilog nito, yung diameter nito outside. So, yan na yung kukunin natin. Yan, dyan naman yan inilalagay. Okay? Inside diameter, dun sa taas niya, inner jaw. Outside diameter, dito, sa outer jaw. For measuring dimension, okay? So, ang susunod, ito. Ano ba tawag dito? Yan, yung maliit na knob na yan. Lock knob yan, kung tawagin, no? Yung ibang vernier caliper, walang ganito. Pero dito, after nyo mailagay dyan, sukatan ninyo, no? Tapos, ilock ninyo. Para sigurado na hindi magbabago yung sukat natin kahit na matanggal yan. Ayan, nakalock na yan. Yan na yung measurement niya. Okay? So, okay. Tapos na tayo doon sa ating lock knob. Ito. Ang tawag dito is screw clamp. Yan. Screw clamp. So, yung iba, umiikot yan. Pag ginanya mo, gagalaw, iikot, gagalaw, iikot. Ito, nakapix lang tong sa akin. Hindi gumagalaw. Kaya, itutulak mo lang siya. Tulak, hila. Yung iba, umiikot yan. Okay? So, ang susunod na part, ito na. Nakikita niyo yung body na yan. Yung body yan. Kung saan nyo makikita si 0, 10, 20, 30, 40, 50 millimeter. So, ang tawag dito is main scale. Main scale, no? Yan, main scale. Ang kaakibat niya o katuwang niya sa pagkukuha ng mga measurement is itong part na to. Kailangan marunong kayo magbasa nito. Ang tawag dito is vernier scale. Okay? Vernier scale. So, ayan o. Yung screw clamp, ito. Yung kanyang vernier scale, yan. Ito yan. 0, 0.5, 1, 0.5, 2, 0.5,
So, ito, importante itong maintindihan ninyo. So, since natalakay na natin yung mga parts niya, so may isa pa pala. Sige, tuloy natin mamaya yung measurement. Relax lang, relax lang. So, yun. Merong buntot doon. Yan, yun. Yan. Gumagalaw-galaw yan. Gumagalaw-galaw. Gaganyan nyo lang siya. Abante atras yan. Yan, lulubog lilitaw. So, ang tawag sa parts nun is stem for measuring depth. No? O yung iba, depth gauge. O sige, pwede. We can call it depth gauge. Stem for measuring depth gauge. Okay? Halimbawa, yan. Ganyang kalalim yan. Gusto mo makuha yung lalim niya, no? Tapos, hindi mo po pwedeng gamitin to. Kasi nga, nandun sa end, no? So, ilapag mo lang yan. Then, itulak mo siya. Yan. So, yun, no? Nakuha na natin. So, ang sukat niya, yan. Ganun lang. Huwag niyong kalimutan na ilalak niyo lagi, no? Para hindi gagalaw-galaw. So, okay. Alam na natin yung basic parts ng ating Vernier caliper o yung basic components niya. Kung anong katawagan sa mga yan. Yan. So, ngayon, turuan ko kayo ng pagbabasa. Ito si main scale. Nare-represent niya yung buong numero ng 0, 1mm, 2mm, 5mm hanggang 10mm. Yung iba sinasabi 1 cm. Okay lang yon. Dahil merong 10mm sa loob ng 1 cm. Okay? So, huwag nyo kakalimutan yon. Basic things to know sa pagbabasa ng caliper. Yan, tutukan natin. 0, bawat guhit na yan is nagre-represent ng millimeter. So, kada guhit is 1 mm o 1 millimeter. Pasensya na, umalog-alog. Nasa barko tayo. So, pag nakarating dito sa 10 mm or 10 mm, pwede natin siyang tawagin equivalent to 1 cm. Okay? Pag nakarating tayo rito sa 20, magiging 2 cm. E, paano kung dito lang tayo sa 17? 1 cm, 0.7 mm. Okay? Or 1.7 cm ang tawag doon. Ang tamang reading is 1.7 cm or 17 mm. Dahil, uulitin ko, may 10 mm na guhit sa kada isang 1 mm. 1 cm, sorry. 1 cm is equivalent to 10 mm. Kaya yan, 10 yan, di ba? Okay, malinaw tayo dyan. Paano naman binabasa ang Vernier scale? Yan, Vernier scale yan. Depende yan, mga kabakal. Ito kasi ninyo maigi. 0.05 mm. Yung iba makikita ninyo 0.1 mm. Hindi 0.05. 0.1 mm. So, pagka ganun yung nabasa nyo, yan, nakita nyo ganyan, 0.1 mm. Sa atin, 0.05 mm. So, mas maliliit to, mas pino to. No? Mas pino yan dito sa 0.1 mm. Kaya, kung papasinin ninyo, pag ito nakalagay 0.01 mm, mapapasin nyo sa Vernier caliper ninyo, walang guhit sa pagitan ng 0, 1, 1 and 2, 2 and 3. Dito, meron. Kasi, sinisignificays na yan, pinapakita niya, signifies na siya ay 0.05. Yun. Bago tayo makarating ng 10. 0.10, no? Meron muna tayong 0.05 mm sa bawat pagitan ng 0.1 na yan, okay? So, kung ito, ang basa nyo rito, sabihin natin na 9, di ba? May 0.5. So, magiging 95. 0.95. Okay? Okay, bigyan ko kayo ng example para mas malinaw. Marami kasing nalilito dito pagdating sa Vernier scale. Lagi silang nakarely dito sa main scale.
pag whole number lagi. Ayan, halimbawa, ayan. Yan. Anong basa natin dyan? Sa pagkakataon na yan is nasa 34 siya, no? Pero, pansinin natin mabuti. Pansinin natin mabuti kung sino sa mga guhit na to, kay 1, kay 2, kay 3, kay 4, kay 5, kung sino yung unang-unang numero na tututok doon. So, best solution dyan, tandaan ninyo, sa pagitan ng mga guhit na yan, sa pagitan ng mga guhit na yan, yung sabi natin, example, na dito sa 30, tsaka dito sa guhit na yan, no? Merong 10 lagi na bilang yan. Since yung 0 natin nandito, nasa 34, tapos kung papansin niyo wala siya sa gitna, kasi ang gitna nito is 5. Tapos, sa loob ng guhit na to, tsaka ng isang guhit na to na malaki, may 10 digit pa dyan yun. Ito yun, sinisignify ng Vernier scale yan. Ngayon, paano babasahin yan? 34 point ano yan? So, given na wala pa sa 5, kasi nga, wala pa sa gitna. Kaya, titignan ninyo mabuti kung sino yung malapit na malapit sa katotohanan. O, yung pinakamalapit na malapit, no? Anong nakikita ninyo dyan? Nakatutok ba si 1? O, sige, simulan natin. Si 0, nakatutok ba? Hindi, di ba? Si 0.5, hindi din. Si 1, nakatutok, hindi. Si 2, hindi rin, sobra. Kung papasin niyo ito, si number 2, yan. Si 1.5, sorry. Si 1.5, hindi tutok, lagpas siya medyo kay 40. Pero pansinin niyo maigi si 2. Si 2, si 2.5. Alin sa dalawa na yan yung tutok na tutok, no? Sorry sa camera ko, medyo lumalabo. Yan. Si 2 or si 2.5. 'Di ba si 2? O si 2.5. Ayan. Diyan kayo magde-decide ngayon. Ako para sa akin lagpas si 2. Mas tutok na tutok si 2.5. 'Di ba? Kaya ang magiging basa natin diyan, ano? 34.25. Okay? So, ganun lang. Ganun lang kadali magbasa ng caliper. Ganun lang kadali magbasa ng caliper. Mas tutok na tutok si 2.5. Ayun o. Mas tutok na tutok si 2.5. Kasi, eto, 1, 1.5, 2. Medyo lagpas pa siya, oh. Pasensya na kayo sa aking camera. Ayan, oh. Medyo lagpas pa siya. Pero tignan niyo si 2.5. Ayan, oh. Tutok na tutok, di ba? Kaya, ang basa dyan is 30, 1, 2, 3, 4. Dahil lagpas ng konti itong Vernier scale gauge natin na yan, yung guhit na yan. Hahanapin ninyo yung unang-unang lines dito kay Vernier. Dito kay Vernier scale. Kung sino yung tututok. Unang-una, tandaan ninyo mga kabahal, unang-una. Si 0.5 hindi. Si 1 hindi. Si 1.005 hindi. Si 2.0 hindi. Si 2.05 ayun no. Tutok na tutok si 2.05. Si 3 hindi pa, maaga pa. Hindi pa siya nakatutok doon sa main scale natin. So ganoon lang kadali magbasa no. Kailangan tutok na tutok si main scale, si Vernier scale natin doon sa guhit ni main scale. Okay? Tandaan nyo lang lagi, given, sa loob ng dalawang guhit na to ng main scale, may 10 pa yan. So, ito yon. Si 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siya yon, nasa loob nun, nire-represent niya. So, tignan nyo lang maigi si 0. Kung saan siya nakatutok. Ayun, doon siya nakatutok malapit sa whole number ng 34 ng main scale. So, dahil wala siya sa gitna, given na para sa akin, para sa atin, na hindi siya makakarating kay 5. Tignan mo si 4. Hindi pa, maaga pa, di ba? Si 3.05, hindi rin. Si 3.0, hindi rin. Si 2.05, ayan, oh. Tutok na tutok siya, oh. Tignan mo, i-double check mo si 2. Ayan, lagpas pa bagya. So, ganun mag-judge, ganun mag-read ng Vernier caliper. Napakabilis, di ba? Just make sure
nababasahin nyo muna si Berner scale ninyo kung ano ba ang reading ng kada guhit. Kasi meron nakalagay minsan, ito sa akin 0.05, yung iba 0.01 or 0.1. Mapapansin din nyo pag 0.1, wala na to. Wala na tong mga 0.5 na yan. Puro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ang mababasa ninyo. Kasi nga, 0.1 na siya. Hindi na isinama yung 0.05. Dito sa Berner caliper na pinapakita ko sa inyo is meron. Okay? Sana naging malinaw. So, yun lang. Follow po ninyo si Kabakal Edward TV. Yan, Kabakal Edward TV. Yun. Kabakal Edward TV. Follow nyo na. Ganun din. Sana sa ating Facebook page, Dratinala Kabakal Edward Alan, is continue kayo na mag-follow. Follow nyo sa mga friends ninyo. Ikalat ninyo sa mga friends ninyo. I-share nyo yung mga video na pinopost natin kasi napakahalaga nito para sa mga baguhan na welder fitter na nais magbarko. At kahit hindi magbarko, maging welder sa land base o late machinist, kasi magagamit ito talaga. Yan. Follow nyo ako, yan, Kabakal Edward TV sa YouTube. Tapos search nyo rin ako sa Facebook. Search nyo lang din Kabakal Edward TV. Tapos ang aking pangalan dun, yan, Draude Nala. Yan, Draude Nala. Ayun. So yun lang mga kabakal, di ko na pahabain pa. Napakasimple at sana naunawaan ninyo ng maayos. Tandaan ninyo lagi, iintindihin ninyo, babasahin ninyo yung indication ni Berner scale, kung 0.05 or 0.1. Okay? Iba-iba kasi ng scale yan. So ito, ang scale nito is 0.05. Okay? Kabakal Edward TV. Brrr.